Ngayon naman guys, ipapakita ko naman sa inyo yung aking DIY power bank dito. Yung pinakita ko dati, yung pumunta ako dun sa shop ng kapatid ko, kumuha ako ng mga battery ng mga cellphone. Pinagsama-sama ko, ginawa ko ngayong power bank. Tapos, ito naman yung ginagamit ko ngayong module ng power bank. May nagtatanong din kasi sa akin kung ano daw ba yung ginagamit kong fast charging module para sa mga DIY power bank. So ngayon, makikita nyo na and papakita ko na sa inyo kung paano ko nga ba ito pinagsama-sama. And based na experience ko, matagal ko itong ginagamit, almost mga ano na to, simula nung pumunta ako ng Manila noon, almost siguro mga 5 months na rin siguro tong buhay. buhay. Almost 5 months ko na rin siyang ginagamit at wala ko na kina problems dyan. Legit yung kanyang capacity. Pero hindi ko natetest yung kanyang capacity. Ang gagawin ko na lang, saka ko itetest yung kanyang capacity kapag nailagay ko na tong isa. Hindi ko kasi sinama to, nilagay ko sa tablet ko. Pero tinagtag ko na sa tablet ko ngayon, tapos isasama ko na dito. Medyo delikado lang to ngayon kasi nilagyan ko na to ng Volcasil. Hindi ko lang siya nalalagyan pa ng case. Tinatamad akong gumawa and hindi rin ako magaling gumawa ng mga case. Wala akong kagaling-galing sa mga arts. Kaya Bulkasil yung nilagay ko. Ingatan lawag malaglag kasi pag nalaglag to, ay mapiping ko to, baka mabutas yung lithium polymer battery. Sira. Ginagamit ko to sa wifi, pwede na siya sa TV kasi naman itong ginamit kong board ay fast charging, kaya niya hanggang 18 watts din. That's why pareho lang siya ng mga power bank ko katulad nung Rapo, nung Tranyo power bank, pareho lang yung kanilang board. Kaya nila hanggang 18 watts. Pwede siya sa wifi, sa TV, sa 12 volts electric pan. Yun nga lang, pahihirapan ako nito magtagtag nito. Dati kasi nung kinabit ko to, hindi ko siya binidyuhan kasi hindi pa ako sigurado kung magagana ng matagal. Baka kasi palpak, di ko rin ma-upload. Eh ngayon, na patunayan ko na working naman, walang problema at goods na goods to, mag-recycle ng mga battery bilang power bank, ipapakita ko na sa inyo. Para if ever gayahin nyo, di may idea na kayo. For sure naman, marami nang gumagawa nito. Dati lang hindi ko to magawa kasi wala akong battery. Nung pumunta ako sa Kalapan, nangulimbat ako ng mga battery doon sa shop ng kapatid ko. Kaya, eto ngayon, gumagana na. Ang hirap tagtagin. So, eto na yung mga battery. Itong mga battery to ay battery lahat ng Oppo A3s na 3.7 4,230 mAh or 16.28 Wh. But this time, meron pa siyang kasamang mga BMS. Pero tatagtagin ko na yan kasi hindi ko na siya kailangan dito. Pero hindi ko tinatapon yung mga BMS kasi ginagamit ko pa rin sila. So, magsaksak muna tayo ng soldering iron. Lagyan ko muna itong flux na to para malinis. Maalwan tagtagin. Na yan, ito na yung ating mga batteries. Ayan o, naalis ko na yung kanilang mga BMS. Itong mga BMS na to, hindi ko to tinatapon kasi naman iniipon ko sila kasi nagagamit ko sila sa mga lithium battery dito. Tinatabi ko yan kasi itong aking tablet, ayan o, dito ko nilagay yung isang BMS nung lithium polymer na battery nito. Ayan o, BMS ng Oppo A3s. And now, test na natin yung mga voltage ng battery na to. Try natin kung ilan yung voltage nito. Kung full charge ba. Yan. 4.14 full charge. Itong isa naman, 4.14 din. Kung napapansin nyo, pareho yung voltage nila kasi sila ay nakaparallel kanina. Kaya pare-pareho, nakabalance yan. 4.14 din. Pare-pareho. Kaya talagang balance. Ito yung 3.7, ito yung luma kanina nakahiwalay. Hindi siya kasama dito. Yan, 4 volts. Baba na konti, nag-drop na agad. Ito namang isa. Yan. Ayun, meron pala tayong isang battery hindi gumagana. Isa pa nga. 4.14 ay gumagana rin pala. Medyo corroded na lang yung ano niya. Metal. Ito namang isa, 4.14 din. Bale, ito lang yung hiwalay kanina. 3.7, hindi siya full charge. Ayan. Pero kahit na ganyan, paparallel ko na rin siya dito para mag-balance silang lahat. Masya-charge din yan galing sa ibang battery. Kapag magsasama-sama din ng battery, dapat sila ay
Tama lahat ang positive at negative. Bawal magkabaligtad. Naku, pag may nagkabaligtad dito, isang pitik lang. Sira yan. Yan. Tapos, ito naman ay ihihinan ko sila dikit-dikit. Medyo mahirap lang to. So, unang-una ay lalagyan ko muna ng tape para hindi maghiwa-hiwalay. Para maaluan hinangan kapag pantay-pantay. Ngayon naman ay nilalagyan ko na ng lead or soldering wire para magdikit-dikit na lahat, yung positive tsaka yung negative, para madaling lagyan ng wire. So eto na ngayon yung battery, nilagyan ko na ng hinang din. Nilagyan ko na rin ng wire para mas madali ikabit. So test natin yung voltage niya ngayon. For sure nag-drop na yung voltage niyan. Kanina nasa 14.4, kasi kanina mayroon namang mas mababang voltage kaya mas mababa na yun ngayon. Try natin. Ayan. Ayan, may negative sign, that means baligtad. Ganito. Yan, walang negative sign sa multimeter. So, ang positive ay ito. Lagyan ko lang para hindi ako magkamali. Positive, negative. Sa kabila naman. Yan. Baka kasi magkamali ako ng pagkabit mamaya dito sa charging module na to. Sira yan. Wala pa naman ako pampalit. Naubos na. Ngayon naman, ikakabit ko na dito sa charging module na to. Ayan. Ingat lang talaga sa pagkakabit ng positive at negative kasi doon talaga mabilis masira. Dati ang nabili ko nito ay bumili muna ako ng dalawa. Kaso nasira yung isa, tapos nag-DIY ulit ako, nasira na naman yung isa. Kasi pag talaga nagkamali ka ng positive at negative, sira yan. Matik na. Ngayon, wala nang natira, isa na laang. Kaya ingat-ingat na lang. Ito. Ayan, okay naman yung pagkakabit. Matibay naman na. Hindi na siya matitigpal. Tapos, ikakabit naman natin din sa ating power battery. Ang positive ay ito. Ayan o, nakalagay B positive. So, dito siya. Kakabit ko muna. Din. Dito naman tayo ngayon sa negative. Din naman. Okay, ayan na. Test natin. Eto na. Test natin nga. Ayan, full charge. So, kailangan naman itong ating battery thermometer na to ay nakadikit din. Kaya ito ay gaganyan ko. Gagawa natin ng maayos na lalagyan. Dapat ay nakaganyan. Tapos ito ay nakadikit sa battery. Ganyan. So ngayon, para malagyan ko na itong dikit at bilang temporary case na rin, gagamitan ko na lang ng Volcasil. Ito kasi yung pinakamadaling paraan. At ito rin naman yung ginagamit ko dati. Tested ko naman, hindi siya natutunaw kahit pa mainit. Mas better to kaysa sa stick glue. Tested ko na to dati. Mahirap din siyang tagtagin pag natuyo. Talagang matigas. Kaya ngayon, ito yung gagamitin natin. Ayan. Tapos din sa kabila, ganun din. Eto na guys yung ating power bank DIY. Eto, okay na siya, nagagamit ko na siya and working naman, wala namang problema. So kung gagawa pala kayo ng ganito, make sure lang na itong ilalim ay lalagyan nyo ng kalang. Kahit goma o kaya naman ay basta lagyan ng kalang para hindi nakadikit dito sa battery. Kasi yung init nitong onboard na to ay kakalat dito sa battery. In this case, pati itong buong battery ay iinit din. Pero ito naman, hindi naman siya talagang gano'ng nakadikit ng dikit na dikit. Meron man siyang konting kalang gawa ng Volcasil. Pero kung gagawin nyo, lagyan nyo ng mas makapal na kalang. Ito ngayon, discharge ko siya sa 12.11 volts, 1.5 ampere or 18 watt. Let's see. Ayan, 18.2 watts. Tingnan natin kung ilan yung makuha natin dyan. Eto guys, tapos ng ating capacity test, namatay na. Ayan. At nakuha naman tayo ng 6 ampere hour or 6,000 milliampere hour. Times natin sa 12 volts. Ilan ba yon? Eto guys, sinacharge ko na ngayon gamit yung ating type C. Ayan, kumukuha siya ng 18 watts. Sakto naman na maximize na yung kanyang power capacity, 18 watts. So kung yung kanyang capacity ay 72 watt hour, divide natin sa 18, ay mapupull charge siya sa loob ng 4 hours. Eto ngayon sa type C, meron siyang 5 volts. Tayo natin ilipat. Ayan, 9 volts, kaya din naman.
And then 12 volts, kaya din. Kaso yung 15 at 20 wala. Kaya hanggang QC 3.0 lang siya. Fast charging naman kaya kaya talaga niya hanggang 18 watts. And yung kanyang USB naman dito sa kabila, same din. QC 3.0 din yan. Maximum din nila ang 18 watts. Ito na yung aking power bank guys. I-charge natin itong power station sa 83% yung power station. So full charge pa naman siya. Ita-charge ko siya sa Type-C. Tingnan natin kung may banad, kung mafu-full charge pa ba itong power station na to from 83%. Full charge naman siya. Kaya naman ng power station mag-charge galing sa power bank. 8 watts pa lang ngayon. Ayan, 83%. Hindi pa natitrigger yung QC 3.0. Ayan 5 volts pa rin. Magti-trigger yan mamaya. Ayan, namatay na. Nag-restart. Na-trigger na. Naglabas na siya ng 12 volts. At 18 watts yung napupunta sa power station. So, let's say kung mapu-full charge siya simula 83%. Eto guys, ayan full charge na from 83% to 100%. Meron pa naman tirang itong 1 bar yung power bank. Hindi pa naman siya na-robot. Ayun guys, bali naging okay naman yung pag-setup ko dito sa DIY power bank na to. Ito yung, bali yung battery niya ay puro A3S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na battery galing sa mga sirang Oppo A3S. Bali ang capacity nito ay 20,000 mAh na kung i-compute natin. Halos katumbas na rin siya ng capacity nito nitong Thunder Black na 20,000 mAh. Yun nga lang, yung katulad ito, mas mataas yung power output. Ito naman hanggang 18 watts lang. Halos katumbas din siya nung Tranio power bank. Parang ganito lang din. Katumbas yung kanyang power output. Kasi ito 18 watts din lang. Ito naman 18 watts din. Yun nga lang, pating sa capacity, 20,000 mAh sila. About naman dun sa kanilang board dito, nakatatlo na yung nagamit ko nito, yung dalawa nasira na. Kasi ang nagiging main sira lang talaga nila ay kapag nagbaligtad ka sa positive at negative. Kaya dapat talaga conscious ka kung alin yung positive at negative dun sa battery mo para hindi siya masira. Kaya kung bibili kayo, mas maganda bibili na kayo ng mga tatlo agad. Para if ever magkamali kayo, hindi meron pa kayong tira. Kasi sa bibili kayo ng pa isa-isa, pag nasira, bibili naman kayo, mas mamamahalan kayo sa shipping fee. Ayun, okay naman siya. Ilalagay ko na lang yung link nitong ating board na to sa description natin below tsaka sa ating comment section. And then comment naman kayo kung magdi-DIY din kayo.